Si Joshua ang successor. Predecessor means gipulihan. Si Joshua ang nimpuli. Tungod kay nawala naman si Moses sa iyang katigulangon. Namatay na siya. So si Joshua ang nipuli. So after sa 5 ka libro nga gisulat ni Moses, that's Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 books ni Moses which are called the Pentateuch. Karon nata sa Joshua. Chapter 8, adunay ubay-ubay nga bersikulo but we'll read several. Atong basahon ang verse 1 to 5 lang sa. Mao ni ang patukuranan sa mensahe karon nga buntag. Akong ganyan tanan sa pagtindog, pagtahod sa pulong sa Ginoo. Samtang ato ning basahon, manindog ta. Joshua chapter 8 verse number 1. Ako basa verse 1 kamo verse 2 dunganan to verse 5. And the Lord said unto Joshua, fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee, and arise, go up to Ai. See, I have given into thy hand the king of Ai, and his people, and his city, and his land. Verse 2, kamu basa. So Joshua arose and all the people of war to go up against Ai, and Joshua chose out 30,000 mighty men of valor and sent them away by night. And he commanded them, saying, behold, ye shall die in this city, even Ramses. Go not very far from the city, but ye already. Verse number 5, atong tunganan, ready, basa. And I and all the people that are with me will approach unto the city. And it shall come to pass, when they come out against us, as at the first, that we will flee before them. May ka-bless His holy word. Let's pray. Ginoo, dalaygon ka sa among kinabuhi, sa imong kaayo, nga imong gihatag kanamo, gipakita kanamo sa mga panalangin, nga imong gibukbo Ginoo kanamo. Og timaan Ginoo sa imong kaayo og mga panalangin ni karon nga adlaw, buhi pa kami tungod lamang kini sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong kaluoy. O Dios, daghang katawhan nga wala nakamata gikan sa ilang pagkatulog. Kapag Ginoo karon nga adlaw aniya kami pagdaig kanimo ya sa espiritu ug kamatuoran tungod sa another day, another chance nga imong gihatag nga kami makapangalagad nganha kanimo. O Dios, among giisip na kini usa ka pribilehiyo amahan. Daghang katawhan nga gusto mo simba kanimo apan dili nila kini mahimo tungod kay naa sila sa nasod Ginoo nga diin ginadili ang pagsimba kanimo. Salamat Ginoo dinhi sa nasod nga diin kami nagpuyo nga aduna kami kagawasan. Pagdaig sa imong ngalan, pag-awit sa imong ngalan, pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Amahan sa pagpadayon namo ablihi ang among kasing-kasing, ang among hunahuna, ang among salabutan nga masabtan namo ang imong pulong sa yanong nga pamaagi. Gamita Ginoo ang imong ubos nga lagad pagsaysay sa imong pulong. Amahan ang akong kaalam limitado. Ang akong kahibalo, ang akong iniskwelahan dili paigo. Apan Lord, nagaampo nga imong giyahan Ginoo. Imo kong hatagan og kaalam nga ang pulong magula sa akong baba. Mahimo nga pagbadlong kung kami kinahanglan badlongon o mahimo nga pagdasig kung kami naluya. Tabangi kami Lord. Among ginisalig kanimo ang tanan pinagi sa pangalan ni Jesus among Ginoo ug manluluwas. Amen. Balik sa atong lingkuranan. Kitang tanan nakadungog sa ngalan ni Joshua. Amen. Familiar ta sa story. Tingali uban kaninyo familiar, napoy uban dili familiar sa story sa kinabuhi ni Joshua. Balikon nako si Joshua usa kini ka successor ni Moses. Siya ang mipuli ni Moses sa dihang namatay si Moses. Si Joshua ang gipuli. Now, Kristohanon timan-an nato nga dili lalim mahimong leader. Excuse me. Kalihog ko ana. Kisa may papa ng bata. Sulod dito, Bisay. Dili lalim magdala og tao. Amen? Bisan gani sa atong balay. Lisod gani nato pasundo ng atong mga anak. Kamo mga ginikanan, amahan, inahan. Nakatisting ba mo inyong anak musukol sa inyo, ha? Yes! Kitang tanan. Nakatisting, nakasulay taani.
Nga usahay mo, ingon ka sa imong anak, may ped, gikapoy na ko ninyo, gusto na ko mamatay. Imo palang gani ng anak, duha, tulo, amo unom. Kung duha inyong anak, ana, kung gusto na mo mamatay kami, kaunom nami, gusto pa mamatay kaysa inyo ha. Dili lalim magpasunod og tao. Amen? Dili lalim mahimong leader. Now, si Joshua nahimo siyang leader tungod sa influence ni Moses, napuli siya kang Moses, ug perting daghana nga mga katawhan, ug nakita nato ang katawhan sa dihang misunod sila kang Moises, unsa sila karibilde. Amen? Mga gahig ulo, mga bagulburan, tamudmuran, sige reklamo. Moses, ganong gidalaman minimo dire sa wilderness, wa may pagkaon dinhi. Lugaya mo man wali ni kasagutom na ra ba? Kasi na nagigutom nila, persulti lang mo, kaya lang ni humanon. Nagi mga bagulbulan. Unsa man ni Moses, wa may tubig dire sa wilderness. Nagi tao nga mga bagulbulan. Nagi mga reklamador. Og naani panahon kang Moises, hantod niabot kang Joshua, nagtinguha pa sila, may pa'y mamalik ta sa Ehipto. May pa dito, makakaon pa tag libre. Unsa? Unsa'y libre? Nga perting trabaho ninyo ito, pambunalan, panglatuson pa mo? Unya karon magsige mo reklamo, naagi mga tao ngayon nani. Si Joshua karon ang ningpuli. Paggawas nila, gikan dito sa Ehipto, padulong na sila sa land of promise. Sa yuta nga gisaad sa Dios kanila, ang yuta inyong pag-adton, nagaagas niini. Dugos, unsang nagaagas ito? O gatas. Perting ninduta nga yuta ang gisaad sa Dios, the promised land, Canaan, floweth with milk and honey. Pero before na ninyo maadtuan nga dapit at tubangon o sa ninyo ang mga higante, dili ka pwede mahayahay nga di ka moagig kalisod. Amen? Pero kita gusto ta ditso mahimong hayahay o pagka itakagig kalisod. Kung nagtinguha ka nga mahayahay, so sama ra nga nagtinguha ka. Pagyasa kong kalisod Ginoo. Moabot ra ning kahayahay. Pero moagi sa tagkalisod. Amen? Si Joshua, mipuli siya kang Moises, na ay mga tao nga mga rebelde, na ay mga tao nga mga reklamador, o gani panahon ni Moises, tulo ka pamilya ang gipatay sa Dios tungod kay mga rebelde. Si Dothan, si Korah, o si Abiram. Ingon sa pulong sa Dios tungod kay mga badlungon, mga reklamador, ning abli ang yuta o gilamoy ang ilang tulda. Si Korah, si Dothan o si Abiram, miabli ang yuta, ang ilahang gipuy-an nga tent, gilamoy sa yuta. Apil ang ilang mga asawa, ang ilang mga anak, ang ilang mga kaliwat, nga nagpuyo o ba nila, gikaon sa yuta, tungod kay mga bagulbulan. Unsa na lang karon kung sa bagong tugon ba, mahitabo ni, ang mga bagulbulan, mupikas ang imong gilingkuran niya, lamyon ka sa yuta ba? Mao ni ang nahitabo sa Old Testament. Now, karon mga igsoon sa pagtuaton isgutan ang kinabuhi ni Joshua. Padulong na sila sa Promised Land, na-encounter na nila ang daghan nga mga nasod, bag-o ra sila nakig-away sa Jericho. Amen? Nabuntog, napildi nila ang walled city of Jericho. Karon ang ilahang bugnoon mao ang AI. Ang AI, gamay nga nasod. Gamay ra gyud ang lumulupyo sa AI. Busa mi decide si Joshua, kay gamay ra man ang AI, di ta mangadto tanan. Magpadala lang tao. Pila to gipadala ni Joshua dito the first time? Ha? Nasa chapter 7 man siguro. Pila yung gipadala sa AI, by the way. Maragwa na ako nabasa kaganina da. Pag-study na ako kagabi. Ang primero niya ang gipadala din nasa chapter 7. Pila? Chapter 7 verse 3, they returned to Joshua and said, let the dead on. Ara, ingon pa nila, pagtanaw nila sa AI, gamay raman ang AI.
So, returned to Joshua and said, let not all the people go up. Di ta mga tutanan. Gamay raman ni kayong iay. Ibilin na lang uban sundalo diri. But let about, pila daw, 2,000 or 3,000 men go up and smite. Mga 2,000, 3,000, tama na na. Mauranay mo patay sa mga taga-AI. Labor thither. Smite AI and make not all the people labor thither. Di na kinanglan nga maghago patatanan. Mga 2,000 o 3,000, igo na na. For they are but, unsa daw? Few. Gamay ra kayong kontra. Nangadto sila, 3,000 ang ipadala. Pag-adto nila, unsay nahitabo sa 3,000 kasundalo ang ipadala ni Joshua? Napildi sila sa AI, nanagan sila, napatyan pagyud sila. Kabalo mo nga no? Tungod kay adunay usa ka tawo nga nakasala. Kinsa ang tawo nga nakasala dire? Si Achan. Giingnan sila nga inigpildi sa Jericho, walay mukuhag kwarta, walay mukuhag bulawan, walay mukuhag sanina. Tungod kay ang tanan nga na sa Jericho, giingnan sila sa Dios. Ako nang gitunglo. Kay ingon ani magud mahitabo kung mapildi ang nasod sa away, tanan nga na di na pwede kuhaon. Pero ingon ni Joshua kaning Jericho, walay manguha kay gitunglo ni sa Dios nga syudad. Si Achan tungod kay tao man lagi nga sigurista, ingon sa pulong sa Dios nakakita siya silver, nakakita siya kwarta, nakakita siya bulawan, nakakita po siya Babylonian garment. Iyang gikuha o gitaguan niya sa iyahang tulda. Ug tungod sa rebelde na kinaiya ni Achan, naangin ang tibuok nasod sa Israel. Ang tibuok nga gingharian, ang katawhan nga gipanguluhan ni Joshua naangin tungod sa usa ka tawo. Kristohanon timan-an nato ni. Kini nga iglesia na gani bulastog nga Kristohanon, maangin ang tibuok nga iglesia. Ang imong sala makaangin sa uban Kristohanon. Amen? To make the story short, pagsulong na nila sa AI, ang 3,000 nga gipadala ni Joshua nanagan. Ang subo lang nga nahitabo, gawas nga nanagan sila, napatyan pagyud ang mga sundalo sa Israel. Perting sukuan ni Joshua. Unsay nahitabo. Nganong naingon ani man ni. Giingnan sila sa Dios na isala sa inyong taliwala. Nasulbad ang sala, gipagawa si Achan, ang iyang pamilya, gipatay silang tanan. Si Achan rin nakasala usa ka tawo, apil ang iyang pamilya. Tungod sa sala ni Achan, ilalom sa balaod. Pasalamat ta, hindi na tayo ilawom sa balaod, ilalom na ta sa grasya. Amen? Patay tanan, pamilya ni Achan, tungod sa iyang sala. Kung nini nga time, the second time, sa chapter 8, makita na nato, may balik na sila og sulong sa AI. Amen? So, karon nga buntag, ang title sa mensahe, Joshua, the ultimate warrior. Si Joshua, unsa man ang word nga ultimate? Ultimate means the best. Joshua, the best warrior. Unsa pa ginang word nga ultimate? Most extreme of its kind. Or the final warrior. Si Joshua ang pinakamaayo nga manggugubat. So tanawon nato ni sa kinabuhi ni Joshua karon nga buntag. By the way, kita nga mga Kristohanon, tanawon nato sa 2 Corinthians ato sang ablihan natong Biblia. Ikaduhang Korinto 10, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 ug 5. Ang atong pakig-away dili na parehas sa pakig-away ni Joshua nga pamatyon ang kaaway. Isip mga Kristohanon, dili na tamo patay. Amen? 2 Corinthians, mo ni ang atong away, oh. 2 Corinthians chapter 10, makita nato diri unsaon nato pagpakig-away. Verse 3 to verse number 5. Sige, atong basahon. Ready? Verse 3, basa. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Ingon sa Biblia, bisan kita naglakaw sumala sa unod.
wala kita nakigubat batok sa unod. Verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ingon sa Biblia, kay ang hinagiban sa atong pagpakig-away, dili unod nun, apan kusgan tungod sa Dios, pinaagi sa pagpukan sa mga ligon, nga mga tinukod. Ingon sa pulong sa Dios, ang ato diay armas, ang atong weapon sa atong pakig-away, dili unod nun. Amen? Apan ingon sa pulong sa Dios sa verse number 4, but mighty, apan kusgan tungod sa Dios, pinaagi sa paglumpag sa mga ligon nga mga tinukod. Verse 5, casting down imaginations. Mo ni ang away nato Kristohanon. Ang atong pagpakig-away karon, lumpagon nato. Unsa atong lumpagon? Imaginations. Kini ang atong huna-huna, grabe kadautan. Amen? Gusto sa Dios nga lumpagon nato ang dautan natong mga huna-huna. Ang ato din kaaway, ang atong dautan nga huna-huna. Amen? Pwede nga naa ka dinhi sulod sa simbahan, nga nagsimba ka karon, apan ang imong huna-huna wala diri. Ingon sa Dios, gusto niya nga lumpagon nato ang dautan nga huna-huna, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Tanan nga mga tag-as nga butang nga nagtuboy sa iyang kaugalingon, batok sa kahibalo sa Dios. Dili dayta pwede mo labaw sa kahibalo sa Dios. Amen? Lumpagon nato ni, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Gusto sa Dios nga dadon nato ngadto sa pagkabinilanggo ang tanan nga huna-huna ngadto sa pagkamasinulundon kang Kristo. Amen? Ang rebuildi nato nga huna-huna kinahanglan pasundon nato ni sa pagkamasinundon diha kang Ginoong Hesus. So, Kristohano ng atong pakig-away, dili sama kang Joshua. Kang Joshua, patay. Amen? Jericho, hurot og kapatay. AI, iyang gipamatay. Kita mga Kristohano, di tamo patay, apan mauna ang atong pakig-away. Amen? Ang atong dautan nga huna-huna. Mauni ang atong pakig-away. Ato ning ipasakop ngadto sa kahibalo sa Dios. Now, karon nga buntag, tanaw na to ang kinabuhi ni Joshua, the ultimate warrior. Ang pinakamaayo nga manggugubat. Kini si Joshua, mao kini siya ang gitawag nga leader and commander. Siya ay pangulo, siya pod ang commander sa gubat. Gipildi nila ang dako kayo nga Jericho. Ang Jericho naka-wall, nakapader, pero kabalo ka giun sa pagpildi nila ang Jericho. Gilibutan nila pila ka adlaw. Pila ka adlaw? 7 days sila milibot sa Jericho. Kada adlaw mulibot sila kapila? Kausa. Pero sa dihang sila mulibot sa Jericho, bawal mag-istorya. Way mutingog. Libuto nila ang Jericho. Kausa. Lunes, kausa. Balik sa kampo. Martes, libot ko sa bawal mag-istorya. Ilang gipasan ang Ark of the Covenant. Pagka Merkules, Huwebes, Bernes, Sabado, pagka Domingo, mulibot sila og kapila. Kapito. Na-imagine na nimo? Pagka 7 days, mulibot sila og 7 times. Unya, pag libot og 7 times, sila lang buhaton. Musinggit dayon sila. Pag singgit nila, unsa nahitabo sa wall of Jericho? Lumpag. Hurot silang kamatay. Kinsa naman na nakasibat? Natoy nakasibat. Kinsa man to? Si Rahab. Katong babaeng bigaon. Nganong nakasibat man si Rahab? Pastor, ang babay pagyod nga bigaon mo pag nakasibat. Yes. Kabalo mo ngano? Kay gitabangan niya ang 2 spies. Ani sulod sa Jericho. Patyon na sila.
gitaguan sila ni Rehab sa iyahang atok. Busa misada do ka spies, sige lang inigbalik na mo dinhi. Dili ka na mo apilon og patay. Ang taong dautan pagyud, ang taong makasasala nganuman kay iyang gitabangan ang mga alagad sa Dios. Mauray na kalingkawa sa Jericho, si Rehab kay iyang gitabangan ang mga tao sa Dios. Mga Kristohanon, wala akong gingon nga bisan unsa din nato kadautan basta mo pabor lang gyud ta sa Ginoo. Makaanggod gyud tabang sa Ginoo. Amen. Si Rehab din na gito ang ngayan. Taga Divisoria siguro to puyo. Bitaw tinuod ingon sa Biblia, mamanggid ang word sa Biblia gigamit, bigaon. Pero siya pagyud ang nakaangkon og pabor kay gitabangan ang alagad sa Dios. Mga Kristohanon, nakalingkawas siya rin taon, si Rehab nakalingkawas kay iyang gitabangan ang mga alagad sa Dios. Now, ang tibuok nga Jericho hurot sila kamatay. Karon ang AI na pod kini, patyonon na pod ni. Pero kita Kristohanon, wala tay intention nga mapatay sa atong kontra, amen? Ang atong kontra sa kay ito, ang atong dautan nga huna-huna. Dili nang huna-huna, kanang tay maayo nga huna-huna. Ang maayo di nato na kontra. Ang dautan nga huna-huna, evil imagination, wicked imaginations, mo ni atong kontra na. Tanaw na to si Joshua. This is chapter 8, verses 1 to 29. Di na nato ni basahon tanan. Kay taas man kayo ni nga passage. This is sa verse 4, Joshua commanded them saying, behold, ye shall lie in wait against the city. So dinhi, pirmerong higayon, napildi man sila, nanagan sila, napatyan pagid sila. Sa ikaduhang higayon, pirmerong higayon, wala man may uban si Joshua ni. Ikaduhang higayon ning uban na iyan yung giplano, kay nagsanig lagi, kay gamay raman to. Sige, kamurian to. Karon giplano na ni Joshua pag-ayo. So dinhi, sa verse number 1, 3 things about Joshua the ultimate warrior. Dinhi sa verse 4 hangtod sa verse 6 makita nato dinhi Joshua is deadly in war. Ano ang word nga deadly? Ang word nga deadly means likely to cause or capable of killing. Maagyan ka ni Joshua kung kaaway mo ni Joshua, agad pagdaw nga buhion pa ka. Way luoy-luoy, patay gud ka. Deadly in war. Sa Jericho, way gibilin. Pag-abot sa AI, way mabilin. Gikan sa gagmayng bata, tanan. Apil mga hayop, patyon sila tanan. Way pasayloon. So makita nato din that Joshua is deadly in war. Tanawa, kuyaw kayo yung plano. Sa unang higayon, pagsulong nato, nanagan man mo. Karon mo balik ta dito yung ingon. Ingnan ng mga sundalo. Pero, mao ni ang plano. Ye shall lie in wait against the city, even behind the city. Go not very far from the city, but ye all be ready. Liputon natong kaaway. Ingon pa ni Joshua, atong liputon. Kaya nung mo sa nahitabo sa Israel, sa dan gibombahan sila sa, kaya ito nibomba sila? Hamas, unsa to nga nasod? Unsa to nga nasod? Ito ning bomba sa Israel, imbalos sila. Iran, no, gibombahan sila sa Iran. Nagin na nga casualties na nga matay. Kabalo mo pagbalo sa Israel? Ilang gilipot? Ning sulong mga drone. Pero ang ninglipot dahil 100 ka fighter jet. So ang focus sa Pakistan, ang mga drone, kay pertindahan ng drone, wala, atake nila. Gilipot man dahil sila sa 100 ka fighter jet. Bungkag, tanawan ninyo ang ilang katong lugar, bitaw nga gibutngan silang mga armas, gibutngan silang mga missile, hurot, sunog. Murag nakakaton to sila sa technique ni Joshua, lipot tirada ba? Successful kayo ang attack sa Israel, ang 100 fighter jets nga misulong, nakabalik tanan. Wa di nakuha. Pantaryar ditong drone, nga tubang ba? Pero ang 100 ka fighter jets, mao tinimbira. Bungkag. Wa sila kabalos. Los no ang ilang mga missile, wala. Hurot. Una, nakakaton dito sila kang Joshua. Mo ni gihimo ni Joshua. So dinhi si Joshua, he is deadly in war. Di ko gusto makigkontra ni Joshua kay patay gud ani. Muna Kristohanon sa atong kinabuhi, kung natay kaaway, di nato sila gubaton kaya atong pakigubat di man sa unod ug sa dugo. Amen.
panatong kaaway kini o kaya atong dautan nga una-una. Ingon pa ni Paul ang atong kaaway kini atong unod. Kaya nga atong unod, ingon sa Biblia, the spirit indeed is willing but the flesh is weak. Ang atong espiritu gusto mo simba pero ang atong unod ingon ba nga musimba ka nga daghang kaglabunan. Musimba ka unsay mong muagon niya ni guli. Ang atong espiritu gusto mo simba pero atong flesh weak. So ang atong kontra dinhi kini atong kaugalingon. Ayaw kontraha imong silingan. Ang atong kaugalingon nga dautan. Kini atong unod, kini atong hunahuna, mao ni ang atong kontra. Si Joshua, timan-an nato his deadly in war, great commander and tactician. Tanawa gud na iyang plano, gilipot nila ang AI, pagsulong nila sa AI. Pag-attack din nila, dasmag ang taga-AI. Ingon pa ni Joshua, dasmag ta, inidasmag nila, paatik-atik yung tagdagan, tanawa yung plano. Verse number 5, and all the people that are with me will approach unto the city, and shall come to pass, when they come out against us, inig-atake nila sa mua, as at the first, parehas sa primero, we will flee from before them. Magatik-atik na inigdagan. Unya, inigdagan na mo, verse 6, for they will come out after us. Kaya manggawas man sila, gukuron man nila. May good nga plano na. Inigukod nila sa amuha till we have drawn them from the city, antod nga makagawas na sila sa syudad, for they will say, muingon man na sila nga, they flee before us at the first. Dagan sila primero, karon, ikadua, dagan gyapon na sila. Therefore, we will flee before them. Mudagan mi, inigukod nila sa mua. Then ye shall rise up from the ambush. Atake dayon mo. Kay mugukod man na sila sa mga dito mo sa likod. Atake dayon mo and seize upon the city. For the Lord God will deliver it into your hand. Amen? Kaya itugyan na sa Ginoo sa tuwa. And it shall be, when ye have taken the city, that ye shall set the city on fire. Manggawas man na sila, wa na may mabilin, sunugon dayon ninyo. Verse 9, Joshua therefore sent them forth, and they went to lie in ambush, and abode between Bethel and Ai, on the west side of Ai, but Joshua lodged that night among the people. So plano pa ni. Nahitabo na gyud din sa verse number 15. And Joshua and all Israel made as if they were beaten. Nagpapildi-pildi sila. Unya, before them and fled by the way of the wilderness. Nanagan kuno sila. Padulong sa kamingawan. And all, verse 16, hingkagat gid sila sa paon. And all the people that were in Ai were called together to pursue after them. And they pursued after Joshua and were drawn away from the city. Ilang gibiyaan ang ilang syudad, tinigukod sila kan Joshua, and there was not a man left in Ai. Agoy! Nalipat gid sila. Malok gingon. Joshua is deadly in war. Amen? Nagpapildi-pildi, gukod po sila. Pagukod nila, wa na nabilin silang syudad. Kaya wa na may nabilin, unsa may nahitabo, they went not out after Israel and left the city open. Gibiyaan nila yung syudad nga abli. And pursued after Israel. Ilang gigukod. Verse 18, and the Lord said unto Joshua, stretch out the spear. Ituyod imong bangkaw. Pagtuyod ni Joshua sa iyang bangkaw, that is in thine hand toward Ai, for I will give it into thine hand. And Joshua stretched out the spear that he had in his hand toward the city, and the ambush arose quickly out of their place, and they ran as soon as he stretched out his hand. And they entered into the city and took it hasted and set the city on fire. Gisunog sa mga kauban ni Joshua ang syudad. Ang Ai napildi, verse 20, and when the men of Ai looked behind them, they saw, and behold, the smoke of the city ascended to heaven. Paglingin nila, sunog na ang ilang syudad. Makita na ito, Kristohanon, si Joshua is deadly in war. He is a great commander. He had great plans and great tactics. Pildi niya ang iyang kaaway. Kita po, Kristohanon, dapat kung natay buhaton, iagi yun natong plano. Amen? Dili, kanunay nga kusog ang atong gamiton. Gamitan pa og teknik. Amen? Kaya mahurot na na mong kusog, kung may teknik,
Patay ka diha. Si Joshua gamitan niya og tactics. Muna Kristohanon, ang atong plano o ang atong tactics, mangayo ta sa Dios. Amen? Limitado raman atong kaalam. So si Joshua, makita nato, deadly in war. Kung dili lang kay deadly in war, look at verse number 30. Kaya ba si gubat, try nyo huna-huna ba? Kita mo sundog kang Joshua. Kaya sugo man sa Ginoo sa iya ha. Kita, ang atong kaaway, di nato patyon, apanhatagan nato sa pulong sa Dios. Amen? Kaya sa New Testament, higugmaon man nato itong kaaway. But in the life of Joshua, he is deadly in war. Ikaduha, look at verse number 30. Then Joshua, sa dihang napildi na niya ang mga kaaway. Sa dihang napildi na niya ang AI. Hurot na og kapatay ang iyang mga kaaway. Unsa gihimo ni Joshua? Basa, ready, read. Then Joshua built an altar unto the Lord God of Israel in Mount Ebal. Unsa gihimo ni Joshua pag hurot niya pildi siyang kaaway? Nagtukod siya og altar. Para kang kinsa? Para sa Ginoo sa Israel. Kristohanon, ikaduha. Joshua is dedicated in worship. Unsa nang word nga dedicated? Dedicated means devoted. Diboto. Unsa pa gyud? Constant. Basta diboto gani, perminte gina. Amen? Dili kay gana-gana lang. Unsa pa gyud? Faithful, loyal, steady, true, matinud-anon. Si Joshua, Kristohanon, abi nimo kay isog kayo siya, wa siya panahon sa Dios. Joshua is dedicated in worship. Sa dihang napildi na niya mga kaaway, naghimo siya og altar para sa Ginoo. Amen? Dedicated in worship. Dibuto dahil si Joshua sa pagsimba. Amen? Pagdaig sa Dios, paghalad sa Dios, pagpangalagad sa Dios. Kristohanon, dedicated si Joshua. Gihatag sa Dios sa iya yang mga kaaway, napildi niya tanan iyang kaaway karon. Kabalo ka kinsay gipasidunggan ni Joshua? Dili ang iyang kaugalingon. Wa siya niingon, sukol-sukol manggod mo, may kay may mga bright ra ba may. Kusgan kay mga isog kay may. Tigid mo kamats. Pero ingon ni Joshua, sa Ginoo ang himaya. Amen? Kaya kita mo, ingon na ba ako, nagod na. Salig ani, dili na kita. Ang Dios nga naa nato. Amen? Muna, Kristohanon si Joshua, he is dedicated in worship. Pagpildi sa mga kaaway, sa Dios ang himaya. Amen? Naghimo siya altar para sa Ginoo. Look at verse number 31. Ano sa pagyod? And Moses, as Moses, the servant of the Lord. Tanawa? Naagi dahil siya nakuhaan ng lesson. Iyang gisundog si kinsa? Si Moises. So sama kang Moises, nga sulugon sa Dios. Commanded the children of Israel as it is written in the book of the law of Moses, an altar of whole stones, over which no man hath left any iron. And they offered their own burnt offerings. Naghalad dayon sila og mga halad sinunog para sa Ginoo og misakripisyo og mga halad diha sa Dios. Amen? Kristohanon, si Joshua dedicated in worship. Ang pagpangalagad sa Dios kinahanglan kini og tinud-anay nga kasing-kasing. Kay kung mga lagad lang ka, simba ta karon kay para ingnon punta ba nga buotan. Ay, na layo na isa ka tuig mundang layo kag simba na. Kristohanon, ang pagpangalagad sa Dios gikinahanglan ni. Amen. Serving the Lord, ingon pa ni Paul, with all humility of mind. Mangalagad ka sa Dios, dili sumala sa atong kana bitawng gana. Dili pwede nga ang pagpangalagad sa Dios pag gana-gana, kay namay time nga wa tay gana, tama? Mismo ako, kapuya pud karon eh. Nagay time nga kapuyon ta ba? Pero si Joshua dedicated, amen? Pagkapili siyang gaway, himo din sa altar. Simba din siya sa Ginoo, halad din siya sa Ginoo. So Christians, it's a lesson sa atong kinabuhi to be dedicated in worship. Amen? Kung hatagan mi tatag panalangin, ay daygon dayon nato ang Ginoo.
Pasalamatan dahil nato ang Ginoo. Kanang panalangin nga imo nang dawatonon. Kung makita ka ang Dios, kabalo man gid mo kasing-kasing una-una. Naa na gid unta oh. Igo na lang itunol ba? Pwede na kuhaon sa Dios kung makita sa Dios nga imong kasing-kasing una-una di maayo. Mo na kung nakay plano nga ay mo na kung plano sure na gid ni. Bisan pag 100% sure na kung nakita sa Dios nga ang imong kasing-kasing dili mao, paon na sa Ginoo. Mga Kristohanon, dapat dedicated ka sa Dios. Amen? Kung panalanginan man ta sa Ginoo, kung i-bless man ta sa Ginoo, kung ipadato man ta sa Ginoo, dapat magpabilin ka nga Ginoo gihapon ang atong halagaron. Kabalo ba mo sa kining katawan sa Israel, sadang nakalingkawas sa sila, nadato na sila, tukod na sila balay, nireklamo si Isra, naunsa man mo? Naghimo mong balay, sealed houses, dagko nga mga balay, di kalimtan maninoon ninyong simbahan. Kaya mo kang Isra, suko kaysa sa mga Israelites. Nanigurura mo sa inyong kaugalingon, unya ang balay sa Dios inyong gipasagdan. Kung panalanginan mata sa Dios, kung madato dahil ka, di gila nato kalimtan ang Ginoo. Amen? Anong malimot mga sa Ginoo? Kasi may naghatag sa tanan. Sa kusog palang daan. Sa kinabuhi palang daan. Iyago na sa Ginoo. Kunya kung i-bless sa Ginoo, siya gyud ang atong pasilunggan. Siya gyapon ang atong alagaron. Amen? Pero ang katawan sa Israel, sa diyang nakalingkawas na sa Ehipto, agoy, naghimo man hinunog baka. Ang baka naman hinunog ang ilang gisimba. Imbis kay ang Dios ilang simbahon. Pero sukuan ni Moises. Kainumdo mo, sila naghimo silang baka. Nagyukbo sila sa baka. Mga Kristohan, kung panalanginan ka sa Dios, ang Dios ang atong alagaron o simbahon. Amen? Dili ng salapi, dili ng imong bahandi, basin na kay mansyon, basin na kay sports car. Unsa pa kay kamong mga estudyante, unsa inyong gusto? Sports car kanang red? Pwede man ihatag sa Ginoo, pero notice nga ang Dios kabalo kung unsa imong attitude kung naanak ka na. Kung makita sa Dios ay hambog man kay ni siya og makwartahan niya, di nato ni padato. Kung itugot sa Dios Kristohanon nga madato ta, siya ra gyud atong alagaron. Amen? Panaylain. Dapat dedicated in worship. Wow, si Joshua. Sadang mindaog sila. Pwede ko tumingon si Joshua nga, kami nagod ni. Pili, mga mong Jericho, kamo pa? Di igid mo. Di mo kadaog sa mua. Pero, Dios yang gisimba. Amen? Dios yang gipasidunggan. Wa siya ng pasidungog siya mga sundalo. Tigali mo yung utek, kini akong general, may na eh. Pero dito sa Dios ang himaya. So, Kristohanon, si Joshua is dedicated in worship. Chapter 9, verse 27. Kabalo ka ang sagihimon in Joshua din eh. Chapter 9, verse number 27. Iyong pasapulan si Diyos. And Joshua made them that day hewers of wood and rowers of waters for the congregation and for the altar of the Lord. Ang mga kaaway nga iyang napildi, kadtong mga nahimo nila nga binihag, tong mga Gibeonites, diya sa verse 9, wala ni gipatay tanan. Gihimo ni Joshua og unsa daw? Tigtumba og kahoy, og tigkabo og tubig. Para sa unsa man? Of the, ingon pa sa pulong sa Ginoo, unsa ni? Drawers of waters for the congregation and for the altar of the Lord. Amen? Para sa Ginoo. Pwede ko tumingin sa Joshua dire, alagari ko ninyo, kinapildi mo na ako. Pero gihimo sila ni Joshua nga sulugoon para sa Ginoo. Muna Kristohanon, Ginoo giday. Di giday ang atong kaugalingon. Ang Ginoo gyud ang gipasidunggan ni Joshua. Muna Kristohanon, dapat dedicated ka sa pagpangalagad sa Dios. Amen? Kaya nagay panahon nga lisod, nagay panahon nga pagsulay, nagay panahon nga ma-discourage ka, yet despite sa discouragement, naliman kag namatyan kag sundalo, naliman kag ulaw ka ini kay nanagan imong mga sundalo, pero wala nang pataranta siya sa balik ka. Pildihon na to ang AI. Amen? Dedicated. Muna nga kung mapildi ka, moabot ang kalisod, naman gini. Dapat dedicated gihapon ta. Amen? Bahala kung sa'y may tabo. Pabilin yun ta, devoted yun ta sa papangalagad sa Diyos. And, balik ka sa tong text, verse 32. So, tulo ka butang,
of Joshua being the ultimate warrior, primero, deadly in war, ikaduha, dedicated in worship, o ikatulo, verse 32, 8:32, the Bible says, and he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses. Notice, sadayang midaog na siya mga kaaway, napildi na niya ang mga kaaway, di panalanginan na si Joshua sa Ginoo. Kabalo kung sa gihimo ni Joshua? Sa verse 32, he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses. Diyan gihimo? Nagsulat siya og kopya. Unsa man ang kopya sa law of Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Asa na gisulat ni Joshua? Tanawa sa pulong sa Dios. He wrote in the presence, he wrote there upon the stones. Gisulat niya sa bato. Sa to pa, gikulit ni. Genesis, paingon Deuteronomy, gikulit sa bato. Pero kita, naatay copy. Ato lang ibilin-bilin. Murag walay bili sa inyo ang pulong sa Dios. Ang Biblia, mga bilin ng simbahan, ang ubang nga bilin sa gawas, maulanan. Kristohanon, si Joshua in town, gikulit pa niya ang pulong sa Dios. Asa niya gikulit? Sa bato. Gusto ka mo basa? Pasanang bato. Ay, kahayahay na to. Genesis pa yun sa Revelation. Ato orang, pitiranggaan na. Panahon kang Joshua. Bato. Aron na lang siya kopya, gikulit niya sa bato ang pulong sa Dios. Amen? So, din makita na to, diligent in the word. Si Joshua, saan ang word nga diligent? Active. Active siya sa pulong sa Dios. Amen? Kung sa yun, busy. Active, busy, laborious. Grabe nga, labor to. Lalimang kag ikulit Genesis paingon Deuteronomy, 5 ka libro. Ikulit sa bato. Bila, itaas daw yung Biblia. Hello? Amen? Kasi na yung Biblia, itaas. Gaana raw yun. Si Joshua. Isa ka chapter, di masigo sa isa ka bato. Pilaga ka bato ang gikulitan ni Joshua sa pulong sa Dios. Kabalo mo? Nagkinahanglan gid ni og diligence. Amen? Active. Kinahanglan busy, laborious, occupied, tied up. Puwa na sila yung matrabaho. Ay mo samok-samok sa kuwakid. Nagkulit ko sa pulong sa Dios. Amen? Kuhan sabi ma, ay mo pag sinamok, kaya nagbasa ko sa Biblia. Amen? Nabay, ginikanan ninyo na. Paghilo mo ha, kaya nagbasa pa ko sa pulong sa Dios. Yung nana si Joshua. Occupied, tied up, busy, laborious, active when it comes sa pulong sa Dios. Amen? Diligent in the word. Makugihon siya sa pulong sa Dios. Sa limang kag, ikulit ni mo na sa bato. Grabe na nga diligence. Pugi yun na ba? Salamat nga natay Biblia Kristohanon. Amen? Kung naamoy Biblia, ampingi inyong Biblia. Pasalamati ang Diyos sa inyong Biblia. Nasayod ba mo nga sa unang panahon, kung gusto ka mo basag Biblia, kinahanglan pa ka muadto kang Moises? Di pag yung kakagunit. Bawal mo gunit, kabasin madaot ang papel. Isara ang kopya, pero karon tag sa natag kopya. Pasalamat sa mga Kristohanon. Isa sa inyo rin nagpalit og Bible, taso kamot ka na napalit. Isa, duha, tulo. Kisa din na cellphone, taso kamot. Ako ra? Ako ra gyud. Ano pa taas? Na may cellphone, tagpilang cellphone karon. Di pa gani mo mapalit og cellphone nga tag 3,000 kay barat? Gusto ninyo kana yung mahalon nga cellphone? Biblia 1,500. Leather. Red letter. English ug Cebuano.
Tag 1,500. Kasi ma-order. Kaya ma-order ta kang Pastor Ruben. Dapat naman sa Biblia. Mauna, kaya wak man ninyo gipalit inyong Biblia. Bisan asar ninyo ibilin. Way value sa inyo. Pero palit kayo mo Biblia. Tag 1,500, di ba? Inyo ginang ampingan. Kayo ako yung pinalit. Amen? Ato'y pila ka membro dire nagpa-order. Katog yung parallel, English o Bisaya. Muhingon ta, bahala po na oy. Wag gani ka ni reklamo sa imong ref 15,000. Dahil ka may reklamo sa imong motor 100,000. Pero Biblia, mahala na oy. Imong gibarat ang Ginoo. Kunya pag nanay Biblia, libre pag yun, gihatag ra. Ibilin-bilin pag yun. Pagka na lang ng Kristohanon. Lami, bunalan ka. Padlungon kay ka. Diligent in the word. Amen? Kinanglan pagkugi, ani. Tanawa si Joshua. Joshua 1:8. Unsa yung ni Joshua sa pulong sa Dios? Tanawa, unsa ka diligent si Joshua. Kugihan kay si Joshua. Oh? Sige, basa. Ready? Basa. This book of the law shalt not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tanawa unsa ka diligent si Joshua. Ingon pa niya, kining libro sa balaod, dili mo biya gikan sa imong baba, apan imo ning pamalandungan. Unsa daw? Kanang sa nato pamalandungan ng Biblia? Adlaw o gabi. Kabalo ba mo unsay panalangin kung imo ning pamalandungan adlaw o gabi? Tanawa, padayon na nato. Ingon pa sa Biblia, day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Aron mabantayan ninyo kung unsay nahisulat, mabuhat ninyo kung unsay nahisulat niini. Kung inyo bitaw ning pamalandungan adlaw o gabi, unya inyong buhaton ang nahisulat sa Biblia, kabalo mo unsay saad sa Dios? Thou shalt make thy way what? Himuon sa Dios inyong dalan nga prosperous. Unsa nang prosperous sa Bisaya? Mauswagon. And then thou shalt have good success. Panalanginan ka sa Dios, mauswagon ka, successful ka. Amen? Gusto ba ka og prosperous and success? Meditate therein day and night, observe to do according to all that is written therein. Na kay plano, gusto ka successful? Basahon ang pulong sa Dios adlaw o gabi. Amen? Gusto ka mahimo nga prosperous? Sa imong plano, sa imong business, negosyo, may mga negosyante diri ba? Mga dagko nga negosyante na diri. Kaya kay mga negosyo. Kung gusto ka mag-prosper, mao ni sekreto. Amen? Kamalandungi, adlaw gabi, bantay sa pagbuhat kung sa inisulat. Ang Dios nagsaad, imuon kaniya nga prosperous. Amen? Kung nakay plano, Dios ang atong unahon. Nagsaad ang Ginoo, prosperous and good success. Na may uban, successful pero bad success. Ay, salamat, naglampos mi og panulis. Ay, bad success. Pero kita, good success. Amen? Pulong sa Dios. Mga Kristohanon sa atong kinabuhi, kinanglan ta og diligence sa pulong sa Ginoo. Kugi. Kag tapulan ka ay. Kabasa lang kag kaisa. Siguro naguna-una na kadugaya pud mahuman aning walihan. Kansa mahuman? Kinanglan tag kugi sa pulong sa Dios. Amen? Usa ra gyud kaadlaw in town. Domingo. Ato pag yung idalo sa Ginoo. Unya, mangayo ka sa Ginoo mura kag si kinsa? Lord, kani akong gusto, Ginoo, sagay kong sakyanan, Ginoo, ipadato ko. Maglisod gani kag simba. Ayaw na lang. Kung gusto ka padatuon, gusto ka panalanginan, gusto ka og blessing sa Ginoo, gusto ka balay sa kanan, ala, diligent sa pulong sa Ginoo. Amen? Nagsaad ang Dios, He will make thy way prosperous and then thou shalt have good success. Sa atong mga plano, mga trabahante din ha, mga di-opisina din ha, mga nagtrabaho construction, nara din niya ang sekreto. Amen? Pulong sa Dios. Si pastor, lagi ni trabaho. Oh, daghan na ikong trabaho, pero way sweldo. Mo ginay tinuod. Daghan kong trabaho, way sweldo. Pero dito rin ko sa Ginoo mangayo. Amen?
O pag yun may napasmuhan. Provide pag yun sa Ginoo ang among pagkaon. Salamat sa Ginoo na makakaon pa 3 times a day. Kristohanon, ang sekreto sa pag-prosper o pag-success diara sa pulong sa Dios. Amen? So nga ito, pamalandungan, adlaw o gabi aron mabantayan sa pagbuhat unsay nahisulat niini. Bisan pag mamalandong ka adlaw gabi, nga di mo bantayan pagbuhat na nahisulat, adi gyapon ta mag-prosper din ha. Muna Kristohanon, balik ra kita back to the basic, the Bible. Amen? Nara din ang sekreto sa panalangin sa Dios. Let's all stand, pindot na tanan. Pagtapos ta, pinagi sa pag-awit, atong awiton ang awit nga nagauluhan. Gihatag ko ba ang tanan? 243-368 sa English. Have I done my best for Jesus? Gihatag ko ba ang tanan kang Hesus? Kung wa pa nimo gihatag ang tanan kang Hesus, ihatag na tanan karon. Kay para kung naaputay pangayoon kang Hesus, iya pong ihatag. Amen? Kay kung dalo ta sa Ginoo, ay siyempre, ang Ginoo di pud mohatag sa tuwa. 243. Gihatag mo ba ang tanan kang Hesus? First one, sing! Gihatag ko ba ang tanan kang Hesus? Nga namatay dito sa krus, tungod sa kinabuhi niyang ihalad, unsaon ko pagbalo si Jesus. Pilabay na tabangan kong hinukman, pilay nga gibuhian. Gihatag ko ba ang namatay dito sa krus? May daghang panahon akong usig og jutay ra ang kang Hesus. Tungod kay ako siya magipasagdan, gibati ko. Pilabay na tabangan kong hinukman, pilay ginapos nga gibuhian. Gihatag ko ba ang tanan Hesus? Nga namatay dito sa krus. Mga katawhan ako ang pasagdan sa unta ang nawala akong tabangan. Amen. Labay na tabangan kong hinukman, pilay ginapos nga gibuhian. Gihatag ko ba ang tanan kang Hesus? Nga namatay dito. Last verse number 4. Ang panahon dili ko pag-usikan sa pag-alagad kang Hesus. Kay ang katawan nagakinahanglan nga ginlan sa gugma sa Dios. Pilabay na tabangan kong hinukman, pilay ginapos nga gibuhian. Gihalad ko ba ang tanan Hesus? Nga namatay dito sa cross. Pabilin sa pagtindog, ingon sa atong giawit, ang panahon dili ko pag-usikan. Amen? Asa man ni nato gamiton day? Ingon pa sa atong giawit, sa pag-alagad kang Hesus.
pagsimba nimo karon nga adlaw, garantiya nga wala na usik imong panahon. Amen? Ingon pa sa atong giawit, kay ang katawhan nagakinahanglan nga masuginlan sa gugma sa Dios. Kristohanon, di gyud nato usikan kung natay chance ato yung isugid ang gugma sa atong Ginoo. Amen? Ang kaluwasan ni Ginoong Jesus. Pabilin sa pagtindog ang iyon ako, Brother Jameson, dismiss us in prayer, please. Lord, salamat sa nakakita mga kalibahon, Lord. Salamat sa mga Kristohano na kanunay. Yes, oh God. Thank you, Lord. Lord. Salamat usab sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa among kasasaksak kinabuhi, Lord, nga ikaw. Yes. Thank you, Lord. Bisan sa among pagkulat-kulat, Lord, ikaw mag-auban ka namo, magkasalamat kanunay, usab sa umabot ng mga simana, Lord. Ayun, ikaw. Yes. Yes. Salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen! Kumusta ha ang igsoon sa pagtuod? Mayong udto sa tanan. Mayong udto. Dong. Udto. Senso. Dugan. Duwit. Mayong udto. Mamlay, Mexico, Seragnes, Mexico, Job. Then,